Ano kaya itong kinukuha ni ate na mapuputing bagay na nakadikit sa cactus? Hindi ito dagta. Ito raw ay isang uri ng insekto. At ang mga insektong ito ay ginagawa nilang dye o pangkulay. Nagpa-farm sila ng cactus para lang maging tirahan ng mga parasite. Ang parasite na ito ay tinatawag na cactus bug o cochineal. Pinaparami nila ito at kinukolekta. At ito ang shocking mga ka-awesome. Hindi mo alam na nakakain ka na pala ng insektong ito. Paano? Ang dye kasi na galing sa dinurog na insektong ito ay hinahalo bilang food coloring sa iba't ibang produkto na kinakain natin. Gaya ng hotdog, ice cream, soft drinks at marami pa. Maging sa cosmetics, gaya ng lipstick. Karamihan sa mga natural na pangkulay ay nagmumula sa mga halaman, gaya ng yellow dye mula sa balat ng oak tree at blue dye mula sa indigo plant. Pero may isang pangkulay na kakaiba ang pinanggagalingan. Ito ang natural red 4 o carmine red dye. Kilala rin ito bilang E120 na nagmumula sa cochineal bug o Dactylopius coccus. Isang bilugan at maliit na insekto na nasa kalahating sentimetro lang ang haba. Native ito sa South America kung saan tumutubo ang prickly pear cactus na nagsisilbi nilang pagkain at tirahan. May pakpak ang mga lalaking cochineal pero wala ang mga babae. Kaya kumakapit na lang sila sa mga cactus at doon na rin nangingitlog. Dahil hindi sila umaalis sa cactus, may dalawang paraan ng mga babaeng cactus bug para protektahan ang sarili at kanilang mga itlog. Una, naglalabas sila ng puting wax na panangga laban sa matinding init. Ikalawa, gumagawa sila ng isang pulang kemikal na tinatawag na carmine acid na nagtataboy sa mga predators. At mula sa pagiging kulay abo, nagiging matingkad na pula ang katawan ng insekto. Ito ang nakakuha ng atensyon ng mga sinaunang tao sa Amerika mula pa noong 2nd century BC. Mula noon, sinimula ng mga katutubong Mayan at Aztec sa Mexico ang pagpa-farm ng cochineal bilang natural na pangkulay. At nang sakupin ng Spain ang rehiyon noong 1500s, isinama nila ang cochineal sa pangdaigdigang kalakalan. Pumangalawa pa ito sa pinakamahalagang produkto ng Spain, sumunod lamang sa silver. Pero paano nga ba nagiging pangkulay ang insektong ito? Hina-harvest ang babaeng cochineal bug, maaaring mula sa wild o sa mga farms kung saan sadya silang pinaparami. Sa farm na ito, nangongolekta muna sila ng malalaking cactus paddles. Hinuhugasan ng mga ito gamit ang tubig at sabon. Pagkatapos, inilalagay ang mga baby cochineal at hinahayaang kusang dumikit sa balat ng cactus. Sinisipsip nila ang tubig at nutrients mula sa halaman. At kapag 90 days old na ang mga cochineal, maingat silang binabrush mula sa cactus pad, pakukuluan at ibibilad sa araw. Ang pinatuyong insekto ay dudurugin hanggang sa maging pinong pulbos. Tinatayang nasa 70,000 cochineal bugs ang kailangan para makagawa ng 1 kilo ng powder. Muling pakukuluan ang pulbos na ito para ma-extract ang carmine at hahaluan ng iba't ibang kemikal depende sa shade na gustong makuha. Bukod sa pula, pwede rin itong makalikha ng orange, purple at magenta na pangkulay. Isa ito sa pinaka-stable at vibrant na pangkulay sa mundo, kaya't malawak ang gamit nito mula sa mga inumin, pagkain at hanggang sa cosmetics. Ilan sa mga brand na gumagamit nito ay ang Mentos at Coca-Cola. Hindi sa classic Coke pero sa mga fruit-based beverages nila like Fanta. Pati na rin ang mga makeup brand gaya ng L'Oreal at Maybelline. Sa kabila nito, isa-isa nang nagsasara ang mga cochineal farms sa Mexico. Isa sa mga dahilan ang pagsikat ng synthetic dyes, mga man-made at artificial na pangkulay na mas mura kaysa sa natural dyes gaya ng carmine. Dagdag pa rito ang pressure mula sa mga animal rights activist na tutol sa maramihang pagpatay ng mga cactus bugs at sa paglalagay nito sa iba't ibang produkto. Meron ding umanong potensyal na health risk na konektado sa carmine gaya ng allergies at asthma. Nagustuhan niyo ba ang content natin today mga ka-awesome? Kung oo, mag-comment ng big yes. This is your Kuya Dawel from All Republic. Hanggang sa muli and stay awesome.